Magandang araw mga mag-aaral. Panibagong araw na naman para tayo ay matuto at tuklasin ang mga bagong kaalaman. Ako si Teacher Justin, ang inyong guro sa Filipino na laging handang gumabay at umalalay sa inyong pagkatuto. Narito na tayo sa ika-4 na quarter ng ating aralin. Kaya, inaasahan ko na mas paiigtingin niyo ang inyong pagsisikap at aktibong pakikilahok upang makamit ninyo ang inyong mga hangarin at inaasam na marka. Tara na't mag-aral na! Sa araling ito, pag-aaralan natin ang koridor bilang tulang pasalaysay at ang mga kaugnay na paksa na ang pangangayaw ng sinaunang Austronesian at ang tekstong biswal, ang mga technical na biswal, ang laki, espasyo, kulay, linya, anyo at imahen. Narito na tayo sa ikalawang araw ng ating aralin. Sa bahaging ito, panoorin ang isang bahagi ng animasyon ng simula ng akda. Pagkatapos, sagutin ang mga gabay na tanong. Una, ilarawan ang pamilya ni Haring Fernando. Pangalawa, sino-sino ang bumubuo ng hari ng Berbanya? Ilarawan ang kanilang katangian bilang kapamilya. Si Haring Fernando, ang kanyang asawa, ang panganay na anak, ang pangalawang anak at ang bunso. Pangatlo, paano namumuno ang hari ng Berbanya? Pang-apat, anong klasing ama ang haring ito? Panglima, anong mahalagang ideya ang nais nitong iparating sa mga anak? At pang-anim, sumasang-ayon ka ba na tama ang kanyang pagpapalaki? Bakit? Sa gawain namang ito ay ating kikilalanin ang mga bahagi ng lugar kaugnay sa kwentong binasa o inyong napanood. Isulat ang mga kaugnay na katangian ng larawan sa binasa. So makikita natin rito ay ang Berbanya, ang Piedras Platas, ang bundok Tabor. Kung iuugnay sa kasalukuyan, aling mga lugar ang maiuugnay sa sumusunod? Ipaliwanag kung bakit sa pamamagitan ng organisadong mga pangungusap na hindi bababa sa 3. Sa gawaing ito ay kailangan niyong pagsunod-sunurin ang mga pangyayari. Isulat ninyo sa patlang ang bilang 1 hanggang 10 ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Upang atin pang mas maunawaan ang akda, ay atin munang sagutan ang mga katanungan na ito. Una, bakit nagkasakit ang hari? Pangalawa, ano ang dahilan ng pag-alis ng magkakapatid? Pangatlo, paano naging bato si Don Pedro at Don Jeco? Pang-apat, bakit kailangan ni Don Juan na umalis din kahit ayaw payagan? Panglima, naging mahirap rin ba kay Don Juan ang paghahanap? Saan siya naiba sa kanyang mga kuya at nagtiis ang dinanas? Pang-anim, paano nakatulong ang leprosong matanda at ermitanyo sa kanya? Pampito, iisang nilalang lang ba ang tumulong sa kanya? Tukuyin ang pahiwatig. Pangwalo, sagot ba sa panalangin ni Don Juan ang mga tumulong sa kanya? Patunayan. Pangsyam, naniniwala ka ba na ang kanyang kabaitan ang naging dahilan bakit siya tinulungan? Kabaitan sa magulang, sa kapwa nangangailangan? Pang-10, ang pagkakuha ba ni Don Juan ng ibong Adarna ay patunay na siya ay pinagpala dahil sa mabuti o sinwerte lamang siya? Patunayan. Sa pagpapatuloy sa ating aralin, talakayin naman natin kung ano ang tunggalian. Alam mo ba na ang tunggalian ay mahalaga sa pag-inog ng kwento? Ang mga tunggalian sa kwento ay problemang kinakaharap ng pangunahing tauhan. Ito ay may 4 na uri. Una, tao laban sa sarili. Ang tunggalian na ito ay panloob dahil nangyayari ito sa loob ng tauhan. Kalaban ng pangunahing tauhan ang sarili. Nakikita ito kapag nahihirapan siya sa pagdedesisyon sa tama ba o mali.
Pangalawa ay ang tao laban sa tao. Ito ay panlabas na tunggalian. Kalaban ng pangunahing tauhan ang isa pang tauhan, ang bida sa kontrabida na eksena. Pangatlo, tao laban sa lipunan. Ang pangunahing tauhan ay nakikipagbanggaan sa lipunan. Halimbawa, pagsuway sa alintuntunin ng lipunan o pagtakwil sa kultura nito. Ang panghuli, tao laban sa kalikasan. Sa tunggaliang ito, ang pangunahing tauhan ay naaapektuhan ng mga puwersa ng kalikasan. Halimbawa nito ay isang malakas na ulan o napakalakas na hangin o maging ang pag-akyat ni Don Juan sa napakamasukal na bundok Tabor. Sa bahaging ito naman ng ating aralin, suriin ang taglay na tunggalian ng saknong at ipaliwanag ang uri nito. Kung una, ito ba ay tao laban sa sarili? Pangalawa, tao laban sa tao? Pangatlo, tao laban sa lipunan? At pang-apat, tao laban sa kalikasan. So basahin ninyo ng maigi ang saknong. Halimbawa ay sa saknong 118. Masaklap sa puso ko't dibdib, iyang gayak mong pag-alis. Hininga ko'y mapapatid pag nawala ka sa titik. Ang tunggalian nito ay ang una o ang tao laban sa sarili. Kasi ipinahahayag ng nagsasalita ang matinding lungkot at takot dahil sa pag-alis ng taong mahal niya. Ngayon ay ating talakayin ang pangangayaw ng sinaunang Austronesian kaugnay ng paglalakbay ni Don Juan. Pero bago yan, atin munang himay-himayin ano bang ibig sabihin ng pangangayaw. Ang pangangayaw ay isang sinaunang kaugalian ng ilang pangkatitikko sa Pilipinas, lalo na sa mga katutubong pamayanan sa Visayas at Mindanao, na tumutukoy sa paglusob o pakikidigma sa ibang pamayanan. Ayon kay Dr. Vicente Villan noong 2009, ang pangangayaw ng ating mga pinuno ay nakabatay sa kaloobang bayan, ang pangangalaga sa buhay, pagkakaroon ng ginhawa at pagtatamo ng karangalan. Ang katangian ng pangangayaw ay ang paglalakbay ng mga ninuno nating Austronesian upang makipagsapalaran at mabigyan mapaunlad ang nasasakupan. Mahalaga ang buhay ni Haring Fernando kaya kahit mapanganib ay naglakbay ang kanyang mga anak upang iligtas, hanapan ng lunas ang kanyang karamdaman. Subalit, ang ginawa ni na Don Pedro at Don Diego na pagtataksil ay hindi naaayon sa kaloobang bayan sapagkat walang danga sa paggawa ng mali. Sa mga tausog, pumatong ang konsepto ng pangangayaw sa konsepto ng jihad, kung kaya natanyag sa pananaw na maging martir sa ngalan ng lupa, lahi at relihiyon. Ito ay ayon kay Kamarudin noong 2017. Tulad din ng maraming Pilipino, mahalaga sa mga kababayan nating Muslim ang kanilang relihiyon na pinag-uugatan ng kanilang dangal at ang kanilang lupain na pinagmumulan ng kanilang buhay at ginhawa. Ang akdang Ibong Adarna ay nagsilbing propaganda ng mga Kastila upang ituro sa ating mga ninuno na superior ang Kristyanismo bilang pananampalataya. Subalit sa kasalukuyan, ang pagrespeto sa relihiyon ng iba ay mahalaga at walang relihiyon ang makahigit sa isa. Ngayon naman ay ating pag-aralan kung ano ba ang pagyuyugto ng mga pangyayari o ang tinatawag nating foreshadowing. Ang foreshadowing o pagyuyugto ng mga pangyayari sa isang kwento ay ginagawa sa isang panitikan na ginamitan ng may akda ng mga pahiwatig o clue ng magaganap o mangyayari sa kwento. Ginagamit ito upang magbigay ng paghihinuha o inferencing at paghuhula o sa Ingles ay predicting. Makabuo ng inaasahan ng mambabasa, makalikha ng kasabikan o suspense. At ayon ito sa damdamin o mood ng may akda.
Sa yugto namang ito ng ating aralin ay basahin ang mga saknungan sa pagbabanghay ng mga pangyayari sa binasang akda at isulat ng pasalaysay ang ipinahihiwatig sa saknong. Sa saknong 134, 4 na buwan ng ganap ang haba ng nalalakad, ang nakain na may 4 sa tinapay na tumigas. Sa 178, marangal na ermitanyo, itinuring na anak ako, na ngayon po'y naririto, nagsasabi ng totoo. Sa 136, nang sa birhen makatawag, ay sandaling na manatag, kumait nagpasalamat sa Diyos Haring mataas. Sa saknong 186, doon huway masusubok ko, katibayan ng loob mo, kung talaga ngang totoo, ako'y tutulong sa iyo. Sa saknong 142, pagkikita kay Don Juan, ang matanday na nambitan, ang malaking kaawaan ay madaling nilapitan. Sa saknong 173, bawat kantang pakikinggan, ang palad mo ay sugatan, sa kaagad ng bigaan ng dayap ang hiwagang laman. Huwag maging di pagalang, ano po ang iyong pakay, ako po ay pagtatapat, baka kayo matulungan. Napuna na nang dumapo ang Adarnay tila po, kaya't kanyang napamulong, ito'y galing sa malayo. Kaya ngayon ang bilin ko ay itanim sa puso mo, mag-ingat kang totoo at nang di ka maging bato. 7 kanta ng malutas nitong ibong sakdaldilag, 7 rin ang naging sugat ni Don Juan nagpupuyat. Sa ibabay tumanaw ka't may bahay na makikita, ang naroong tao'y siyang magtuturo sa Adarna. Agad niyang sinunggaban, sa paay biglang tinaganan, at ginapos ng matibay ng sintas na gintong lantay. Ngayon naman ay inyong lapatan ng wakas ang pangyayari sa kwento. Ang layunin nito ay makagamit ng mga bahagi ng mga pananalita sa pagpapahayag. Dapat na maipaliwanag ninyo ang banghay gaya ng pagkakasunod-sunod ng pangyayari, pagyuyugto ng mga pangyayari o foreshadowing, at pagbabalik tanaw sa mga pangyayari o ang tinatawag nating in media res, ang mensahe at ang pahiwatig at kaisipan ng ibong Adarna. Ano ang kahihinatnan ng pagkahuli ni Don Juan sa ibong Adarna? Gamitin ang mga pahiwatig sa akda, gawing patnubay, pagsasalaysay ang paksa na nasa kahon. Ang paksa ay ang pagbabalik ng mga prinsipe sa Birbania at ang ibong Adarna. Ngayon naman ay basahin ang mga piling talinghaga at ipaliwanag ang nais ipahiwatig nito kaugnay sa kalagayan ng ating lipunan sa kasalukuyan. Una, alam niya itong tao kahit punot Maginoo kapag hungkag itong ulo batong agna sa palasyo. Ngunit itong ating buhay talinghagang di malaman, matulog ka ng mahusay, magigising ka ng may lumbay. At ang panghuli, sa Diyos dapat manawagan ang lahat ng nilalang, ang sa mundo ay pumanaw, tadhana ng kapalaran. Sa punto namang ito ay balikan ang panaginip ng Haring Fernando at ang kanyang pagkakasakit. Anong mensahe nito sa kasalukuyan kaugnay sa pananampalataya at katatagan sa buhay? Ang gagawin ninyo ay humanap kayo ng bahagi ng akda at isulat to, at paano ba ninyo ito maiahambing sa mga pangyayari sa kasalukuyan, at ang panghuli ay ang inyong pagpapasya. Ngayon ay atin namang talakayin kung ano ba ang tekstong biswal. Ang tekstong biswal ay ginagamit bilang presentasyon ng mga ideya upang maiparating ang mensahe patungo sa mas malawak na datos sa paraang mabilis at mabisa. Kabilang sa mga elemento ng tekstong biswal ay ang kulay, hugis, anyo,
at kapal o nipis, dami at pattern ng guhit sa larawan. Ang mga ito ay nagdadagdag ng kahulugan at mensahe sa tekstong biswal. Upang mas paigtingin ang ating natutunan, magsasagawa tayo ng karagdagang gawain at pagsasanay. Sa gawaing ito ay babasahin nyo ang kwento at susuriin ang tekstong biswal sa pagsasalaysay. Gagamitin nyo ang mga bahagi ng ilustrasyon sa ibaba sa pagguhit. Ang inyong gagawin ay iguguhit ninyo ang teknikal na biswal sa kwento sa paraang paglalarawan ng tagpuan ng pangyayari. Alalahanin ang paggamit ng linya, espasyo, laki, kulay, anyo at imahe. At ito ay pamamagatan niyong ang ibong Adarna sa Piedras Platas. Sa yugto namang ito ng ating aralin ay tukuyin ang sanhi at bunga ng mga nakasaad na pangyayari batay sa binasang teksto. Gawing batayan ang nasa talahanayan. So, sa sanhi, una, ano ba ang ginawa ni Don Pedro at ano ang naging bunga nito? Pangalawa, ano ba ang ginawa ni Don Diego at ang naging bunga rin ito? At ang pangatlo, ano ba ang ginawa ni Don Juan at ang naging bunga nito? Isulat nyo ito sa inyong mga sagutang papel. Bago natin tapusin ang araling ito ay pag-usapan muli ang mahalagang pangyayari sa binasang akda. Hanapan ng pagkakaugnay ng pamumuno sa kaharian at sa inyong tahanan. Una, ipaghambing ang Berbanya at ang inyong tahanan. Ano ba ang magkakapareha nito? Pangalawa, si Haring Fernando at ang iyong ama. Ihambing rin kung ano ba ang karakter ni Haring Fernando at ang iyong ama. Mayroon ba silang pagkakatulad? At dyan nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Huwag kalimutang mag-like at subscribe. Hanggang sa muli, paalam!